Tumingin ito sa paligid pero lalo naman itong naiyak nung nakita nito ang napakaraming dugo sa lapag. Lumipat naman agad ang ating storya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida. Wala pa masyadong customer doon dahil maaga pa kaya makikita natin na tinatamad pa ang tabachoy. Pero, nagulat ito nung meron siyang nakita na tumatakbo papalapit doon. Nung nakita niya ito ng maayos ay nakilala agad ni Gang ang anak ni Ubok. Umiiyak itong lumapit sa ating bida at sinabi ang lahat ng nangyari sa kanilang bahay. Hindi naman makapaniwala si Gang nung narinig nito na binugbog daw ng kakaibang mga lalaki ang kanyang tatay at dinukot ito. Makikita dito na mabilis nang umalis doon ang ating bida dahil binalik muna nito ang bata sa kanilang bahay bago puntahan si Ubok. Pagkapasok ng dalawa sa kanilang restaurant ay sinabi ng nanay na iba daw ang White Horse Squad. Mapapahamak daw si Gang kung mamaliitin lang niya ang grupong yon. Sinabi naman sa kanya ni Yeri na hindi nito kailangang mag-alala dahil ang sinabi sa kanya ng ating bida ay kakausapin lang naman niya ang mga ito. Bigla namang nag-iba ang itsura ng matanda dahil meron agad itong naisip. Kung sigurado daw siya na yun lang ang gagawin doon ng ating bida ay pwede nilang taasan ng 3 beses ang huli nilang pastahan. Tinignan naman nito ang kanyang nanay dahil inisip nito kung papalagan ba niya ang gusto nito. Pero, sinabi na lang nito na wag nilang gawing laro ang problema ni Gang dahil pwede talaga siyang mapahamak dahil doon. Lumipat naman na ang ating storya sa isang maliit na guardhouse na nakatayo sa gitna ng tubig. Sa loob nito ay makikita natin ang 2 lalaki na nakaupo lang habang nagbabantay. Pagkatingin ng isa sa kanyang harapan ay nagulat ito nung nakita niya na merong lalaki na naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Kahit pinatigil siya nito ay hindi niya ito pinakinggan dahil tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Nung nakita ng lalaki na hindi ito tumitigil ay sinabi nito na bumalik na lang siya dahil isa daw itong restricted area. Alam naman ito ni Gang pero para makasigurado ay tinanong nito kung yun ba ang daan papunta sa White Horse Squad. Hindi naman natuwa doon ang bantay dahil kung alam daw ito ng batang yun ay ang ibig sabihin ay may nagsabi sa kanya nito. Galit na sana nitong paalisin ang ating bida pero bago pa niya ito masabi ay bigla na lang itong napunta sa kanilang tabi. Dahil alam nito na taga White Horse Squad sila ay tinanong nito kung doon ba nila dinaan ang kanyang kaibigan at kung oo ay gaano nakatagal nung nangyari yun. Nung napansin ng lalaki na bigla na lang napunta sa kanyang likod ang tabachoy ay mabilis agad itong lumingon sa kanya. At dahil doon ay inisip nilang dalawa na delikado si Gang kaya sinubukan agad nila itong atakihin. Pero, sa isang iglap lamang ay mabilis na silang natalo ng ating bida kaya makikita natin na nakahiga na ang mga ito sa lapag. Meron pa palang kasama ang mga ito sa malayo kaya nung nakita nila ang nangyari sa kanilang mga bantay ay tinira agad nila si Gang ng arrow. Pero, kahit ang surprise attack na ito ay hindi gumana dahil makikita natin na madali lang niya itong nasalo. Nung napansin ng gumawa noon na nakita na siya ng ating bida ay tinanong agad nito kung sino siya at ano ang ginagawa niya doon. Tinanong din nito kung sigurado ba si Gang na gusto niyang gawin yon dahil pinapatay daw ng kanilang squad ang buong lahi ng tumatabla sa kanila. Dahil sa narinig ng ating bida ay nabali nito ang hawak niyang arrow nang dahil sa sobrang galit. Sinabi nito na hindi niya alam na ganun na daw pala ang pamamalakad ngayon ng White Horse Squad. Kaya, hindi na nito napigilan ang kanyang nararamdaman dahil hindi na ito nakipag-usap sa kanila at bigla na lang ginamit ang kanyang skill. Pagkatapos noon ay lumipat na agad ang ating storya sa kabilang guardhouse na mas malapit sa kanilang headquarters. Napatingin naman ang mga bantay sa loob nito sa kanilang harapan dahil meron silang narinig na malakas na tunog galing doon. Bigla na lang silang napasigaw ng malakas dahil nakita nila na sobrang taas na ng tubig papunta sa kanila. Dahil wala namang tao doon ang kayang pumihil sa ginawa ni Gang ay hinayaan na lang nila itong tumama sa kanila. Pinakita sa malayo ang ginawa ng ating bida at makikita natin na nawala na ang tubig sa kanyang tinatapakan. Pagkatapos noon ay meron na din itong nakita sa malayo ang daan papasok sa headquarters. Kaya, bago pa bumalik sa normal ang ilog ay mabilis na itong tumakbo papunta doon. Lumipat naman na ang ating storya sa loob at makikita dito na naramdaman na rin nila doon ang ginawa ni Gang.
Ang grupong yun pala ang mga siraulo na nagdala doon kay Ubok. Habang iniisip ng kanilang team leader kung lindol ba ito ay tinawag siya ng kanyang kasama. Sinabi nito na masyado nang mahina ang pulso ng lalaki kaya baka hindi na daw ito mabuhay pag iniwan nila ito doon. Dahil kilala nito si Ubok ay sinabi nito na hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi yun mamamatay ng dahil lamang sa ganun. Habang lumalabas na ito sa kulungan ay sinabi niya sa kanyang mga kasama na pagkatapos nila itong posasan ay umalis na agad sila doon bago pa ito magising. Sa labas, nanlaki agad ang mga mata nito nung nakita niya na hindi pala talaga lindol ang narinig niya kanina. Damaloy na pala doon ang tubig ilog kaya inisip agad nito na merong problema. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung nakita niya na merong naglalakad malapit sa entrance. Nung namakan niya kung sino ito ay nagtataka niyang tinanong sa kanyang sarili kung ano kaya ang ginagawa doon ng beast ng Yellow Dragon Mountain. Lumipat naman muna ulit ang ating storya sa gitna ng lugar na iyon dahil sinasabi na ni Yang ang kanyang report sa kanilang leader. Natigil naman muna ito sa kanyang mga sinasabi dahil naramdaman na din doon ang ginawa ng ating bida. Dahil iba ang pakiramdam doon ng kanilang boss ay tinanong agad nito sa mga bantay sa labas kung ano ang nangyayari. Sinabi naman sa kanya ng isa na meron daw nangyayaring kakaiba sa harap ng kanilang entrance at pag alam na daw niya kung ano ito ay ipapaalam agad niya ito sa kanya. Pagkatapos noon ay pumunta na ito sa kanilang control room para gamitin ang mic at kuhain ang atensyon ng lahat ng mga group leaders. Sinabi nito na tignan daw nila kung ano ang nangyayari sa entrance at gawan agad ito ng paraan. Nung narinig ng lahat na paparusahan nila ang hindi susunod sa utos na yun ay naghanda agad ang mga ito. Hindi natin alam kung narinig ba ito ni So-hong pero pinakita dito na nandoon na din pala siya sa White Horse Squad. Kailangan nilang bilisan kung gusto nilang pigilan ang ating bida dahil makikita dito na dirdiretso lang ito sa paglalakad papasok sa kanila. Bumalik muna ang ating storya ng ilang oras bago pumunta doon ang ating bida dahil makikita dito na kinakausap ni Yang si So-hong. Sinasabi nito sa binata na 3 ang sa tingin niya pero hindi daw ito sigurado kung ilan ang eksaktong numero nito. Hindi naman alam ni Hong kung ano ang ibig sabihin ni Yang kaya tinanong nito kung ang ibig ba nitong sabihin ay may mga kakambal ang kanyang master. Kung kailangan niya itong ipaliwanag ay mas madali daw sabihin na ito ay ang iba niya katauhan at hindi mga kakambal. Sinabi nito na isipin niyang mabuti ang buong panahon na magkasama sila ng matanda. Tinanong nito kung parehas ba talaga ang kanyang ugali at hindi nag-iba sa tagal nilang magkasama. Pwede daw itong maging mabait ng ilang taon at bigla na lang nagiging mapilit sa kanyang mga kailangang patayin sa iba. Kahit na parang napansin din ito ni Hong ay bigla na lang itong tumawa dahil wala naman daw pruweba ang lalaki. Kaya, galit itong tumayo at pinaalala kay Yang ang kanyang sinabi na pag hindi totoo ang kanyang mga sinabi ay papatayin niya ito. Tumingin naman sa kanya ng seryoso ang kanyang kausap at sinabi na ngayon lang daw niya iyon narinig. Hindi naman makapaniwala si So-hong nung bigla na lang may lumabas sa kanyang likod at sinabi na siya daw ang nakarinig noon. Meron ulit lumabas doon at sinabi na siya ang unang nakausap ni Hong pero hindi pa daw niya ito sinasabi nung mga panahong yun kaya hindi rin niya yun narinig. Pare-parehas ang itsura ng mga ito kaya tinanong nila si Hong kung ano ang masasabi niya at kung kaya daw ba niyang sabihin na iba-iba ang pagkataon nilang tatlo. Dahil hindi ito nakagsagot agad ay bigla na lang nitong pinagdikit ang kanyang mga kamay. Nag-iba agad ang kanyang itsura sa mukha ng matanda at tinanong kung sino ang kanyang nakikita. Sa totoong mundo daw ay hindi niya binago ang kanyang itsura pero ginamit niya ang kanyang skill para makita nito kung sino ang gusto niyang makita. Dahil nakita nito ang galit na ekspresyon ni Hong ay pinitik na agad nito ang kanyang daliri para alisin ang skill. Pinaliwanag sa kanya ni Yang na isa lamang iyong mahinang level ng hallucinating trick. Pero, dahil wala siyang ibang alam kundi ang makinig sa kanyang master ay madali lang siyang nahuhulog sa ganong skill. Kahit gaano daw kalakas ang kanyang pisikal na katawan ay mahina naman daw ang kanyang mentalidad. Dahil ang buong akala nito ay kailangan niyang mag-higanti ay mas madali itong nagawa sa kanya ng matanda. At para maging makatotohanan ang lahat ay kailangan nito ng ibang mga tao na sasang-ayon sa mga ginawang kwento ng kanyang master.
Ang mga mahihinang nilalang daw sa Heaven and Earth Society ay mga puppet lang ng matanda dahil kahit sabihin nito na mamatay sila sa kanilang mga pwesto ay gagawin daw nila ito para sa kanya. Tumigil na ito sa kanyang mga sinasabi dahil iyon pa lamang daw ang kanilang mga nalalaman sa ngayon. Hindi daw nila sasabihin kay Hong kung ano ang iisipin dahil siya na daw ang baalang magdesisyon para sa kanyang sarili simula ngayon. Dahil hindi ito nagsasalita ay binigyan na muna siya ng oras ni Yang para mapag-isa at mag-isip. Bumalik naman na sa kasalukuyan ng oras at bigla na lang pumasok sa kwarto ni Hong ang isang lalaki at tinanong kung hindi ba siya lalabas doon. Sinabi sa kanya ni Huang Jiyu, ang kasama lagi ni Yang na nandoon daw ang beast ng Yellow Dragon Mountain. Dahil hindi nito alam na si Ubok ang kanyang pinuntahan doon ay sinabi nito sa binata na nandoon daw ang ating bida para makita siya. Dahil hindi pa rin masyadong alam ni Hong kung ano ang iisipin sa kanyang mga nalaman ay hindi na lang muna ito nagsalita. Dahil doon ay malakas ng senare ni Jiyu ang pinto at sinabi na hindi daw talaga niya gusto ang mayabang na lalaking iyon. Sa harap ng kanilang entrance, makikita natin na unti-unti nang nakakapasok si Gang habang pilit siyang pinipigilan ng iba. Kahit sabay-sabay pa silang umaatake ay madali lang itong naiiwasan ng ating bida at nakakapag-counter-attack. Dinadaan ito ng kanyang mga kalaban sa kanilang dami pero wala itong hirap ginagawa ng paraan ni Gang. Sa isang iglap lang ay natalo agad nito ang isang grupo na unang rumesponde sa utos sa kanina ng kanilang boss. Lumipat naman muna ang ating storya sa kulungan ni Ubok dahil bigla na lang may dumating doon at sinabi na sila na daw ang magbabantay sa kanilang bilanggo. Habang umaalis ang mga bantay kanina ay tinanong ng isa kung ayos lang ba na ibigay lang nila ito sa ibang grupo. Sinabi naman ng kanyang kasama na wag na nila itong pansinin dahil meron daw silang sulat galing sa mas mataas na tao kaya hayaan na lang daw nila ito. Pagkapasok doon ng mga bagong bantay ay tinawag agad ng isa ang Grim Reaper na si Gaubok. Nakangiti nitong sinabi na hindi talaga niya maintindihan ang buhay dahil dati daw ay hinahangaan siya ng lahat pero ngayon ay bilanggo na lang nila ito. Nakita naman ng kanyang kasama ang lagay ng lalaki kaya tinanong nito kung patay na ba yun. Sinabi nito na dapat lang dahil pag nagkita daw sila ng kanilang boss at sinabi nito ang kanyang mga nalalaman ay yari daw siya. Kaya, nilabas nito ang kanyang sandata at sinabi na kailangan niyang siguraduhin na hindi na talaga iyon mangyayari. Pero, bago niya ito magawa ay pinakita na ang ating bida na nasa entrance. Sinigaw nito ng malakas sa lahat ng nakikinig na wala daw punto ang kanilang ginagawa dahil dadami lang daw ang mapapahamak pag tinuloy nila yon. Kaya, kung gusto daw nila na matapos na ang gulo ay ilabas na nila ang kanilang dinukot o kaya naman ay palabasin nila ang kanilang boss dahil siya lang daw ang kanyang kakausapin. Meron naman nagsalita sa taas at sinabi na ang akala daw nila ay marami ang sumugod sa kanilang clan dahil sa mga nangyari pero isang tabachoy na lalaki lang pala ito. Aaminin daw ng matanda na hindi biro ang ginawa ni Gang dahil bago makarating doon ay natalo nito ang isang grupo ng kanilang squad pero sinigurado daw nila na hindi niya kakayanin ang tatlong grupo na naghihintay sa kanya doon. Hindi na nila hinintay ang sasabihin ng ating bida kaya sinabi na ng tatlong leader sa kanilang mga kasama na sabay-sabay nilang atakihin si Taba para wala na itong magawa. Habang nakatingin sa napakaraming sundalo ay napabuntong hininga na lang ang ating bida. Gusto na lang daw sana niyang pag-usapan ang problema pero dahil sa kanilang gagawin ay wala na daw siyang magagawa. Sa isang iglap lamang ay makikita natin na unti-unti nang natatabunan ng mga sundalo ang ating bida. Pero, bigla na lang may nakitang liwanag sa gitna nito. Ginamit pala ni Gang ang isa sa kanyang mga secret skill na Patch and Mass Thunder. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay parang merong sumabog na napakalakas ng bomba kung nasaan sila. Kaya, naramdaman at narinig ng lahat ng tao sa kanilang squad ang nangyari. Dahil nasa isang kuweba lang sila Ubok ay malakas nilang naramdaman ang yanig ng lapag. Dahil doon ay nadulas ang bantay nito papunta sa kanyang katawan nang hindi nito napipigilan. Tatayo na sana ito pero nagulat siya nung bigla na lang siyang hinawakan ni Ubok. Gising na pala ito at makikita natin na nakangiti nitong sinabi na naalala na talaga niya kung sino siya.
Siya pala ang walang kwentang Cho Chong na sumali lang sa kanilang squad dati para pumatay. Nagulat naman ang kanyang mga kasama nung narinig nilang sumigaw ang kanilang leader sa harap ng kanilang bilanggo. Ang akala nila ay ginugulpi na nito si Ubok hanggang sa mamatay siya dahil naririnig nila na minumura niya ito ng paulit-ulit. Pero, bigla na lang itong tumahimik at tumayo na lang nang wala man lang paabi. Tatanungin sana ng dalawa kung tapos na ba siyang patayin si Ubok pero nakita nila na may kakaibang nangyari sa kanyang katawan. Bago pa nila ito malapitan ay bigla na lang nahulog sa kanilang harapan si Chuo na mukhang ilang daang taon nang patay. Napansin na rin nila na nakatayo na si Ubok at naalis na rin ito ang kanyang poses. Dahil medyo nanghihina pa ito ay dahan-dahan niyang sinabi sa dalawa na kadiri daw talagang kunin ang buhay ng isang walang kwentang tao. Pero, wala naman siyang magagawa dahil hindi pa tuluyang bumabalik ang kanyang lakas. Kaya, mabilis nitong hinawakan ang katawan ng dalawa para gawin din niya sa kanila ang kanyang ginawa kay Cho. Sa ibang parte naman, napalabas ng kanilang lugar si Huang dahil sa lakas ng narinig nilang tunog. Nakita agad nito kung saan yun nanggaling dahil merong isang malaking lubog sa lapag sa kanilang harapan. Ang una nitong naisip ay nag-awan na ng kanilang mga kasama ang beast ng Yellow Dragon Mountain. Pero, nung nakita niya na ang ating bida na lang ang nakatayo ay inisip niya kung bakit ba talaga ito nandoon. Dahil wala naman na silang ibang dinala doon kundi si Hong at Ubok ay napagtanto na nito na baka dahil nga ito sa Grim Reaper. Sa lugar ng ating bida, kalmado lang itong nakatayo sa kanyang pwesto pagkatapos niyang gamitin ang kanyang napakalakas na skill. Kahit isa sa mga sundalo na sumugod sa kanya ay wala nang nakatayo kaya tumingin na ulit ito sa harap. Dahil hindi pa rin nila nilalabas si Ubok o ang kanilang boss ay sinabi nito na mukhang hindi pa ata yun sapat para sa kanila. Tinanong nito kung kailangan pa ba niyang wasakin ang buong lugar na yun para lamang sumunod sila sa gusto nito. Lumipat naman na ang ating storya kay So Hong dahil makikita natin na umalis na rin ito sa kanyang kwarto. Bigla naman itong napatigil sa kanyang paglalakad nung napansin niya na may mga sundalo na nagmamadaling tumakbo. Pagkaliko ng mga ito sa malaking bato sa harap ay napansin agad ni Hong na may kakaibang nangyari. Makalipas lamang ng ilang sandali ay bigla na lang nasira ang bato sa harap at lumilipad na rin doon ang mga sundalo kanina. Wala naman masyadong pakialam doon si So Hong pero nagulat ito nung may naramdaman siyang naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Ang lalaking ito pala ay ang ating bida at makikita natin na naramdaman din ito ang nasa harapan niya. Nung namakwan nito ang kanyang nakalaban dati ay nagtaka agad si Gang kung ano naman ang ginagawa niya doon.